is Jane. I'm Russell. 42 years old na sa kasalukuyan. Nais ko lang din magbahagi ng kwento noong panahong binata pa ako at nasa kainitang edad. Kumbaga, easy-go-lucky. Kung saan may party, disco o fiesta ay naroon ako. Graduate na ako ng college noon, pero wala pa sa plano ko ang maghanap ng trabaho. Medyo nakakaangat naman kasi kami sa buhay, kaya naman hindi ako nagmamadali na maghanap buhay. Lalo at nag-iisang anak ako at tagapagmana ng mga ari-arian ng aking mga magulang. Isang araw noon, nagkayayaan kaming magpipinsan na mag-outing. 5 magkakapatid sina papa ko. Tapos ang isa sa mga ate ni papa ay nasa Qatar nakatira. Bale doon na talaga sila nanirahan kasama ng 2 niyang anak. Iyon ay sina Melvin at Agatha. Nagsabi sila sa akin na uuwi raw sila ng summer para makapagbakasyon. Kaya noong umuwi sila sa amin ay nag-aya kaagad ng outing. Inimbitahan nila ako pati na rin sina Joey, Karen, Jessie at Joy. Mga pinsan rin namin na narito lang sa Pinas. Bale iyong sina Melvin at Agatha lang ang mga balikbayan. Sumapit ang araw ng outing, dala ko ang van ni Papa. Meron kaming mapaglalagyan ng mga baon at gamit na dadalhin. Pagkarating ko roon sa bahay nila Melvin ay agad akong bumusina. Pinagbuksan naman ako ni Manong Loloy, ang caretaker nila roon. Pagkaparada ko ng sasakyan ay may nakita akong isang magandang dalaga na nakaupo sa may harding. Sa itsura niya ay mukhang foreigner talaga siya. Mukha siyang Indiano o yung may dugong Bombay. Hindi kaputian, pero maganda talaga ang mukha at makinis. Matangos ang ilong at maganda ang hubog ng katawan. Naka-spaghetti sando lang siya at talagang nagmamalaki ang kayamanan sa harapan. Para naman hindi maging awkward ang eksena, kaya agad na akong bumati. Hi, good morning. Bati ko pa. Sabi niya naman, "Hello, who are you?" Napasabi na lang ako sa isip ko. Sabi ko na nga ba spokening dollar ito. Sabi ko naman sa kanya, I'm Russell, cousin of Melvin and Agatha. Sabi niya naman, I'm Nashka, Agatha's best friend. Nice meeting you, Nashka. Are you ready to go to beach? Yeah, actually I'm quite excited. Okay, I'll leave you for a while. I need to talk to Melvin. Okay, go ahead. I'll be right here. Wika niya pa, tapos tumuloy na ako sa loob. Sabi naman ni Melvin, Bangis mo tol ah. Akala ko mangangapa ka sa pag-i-English eh. Ano ka ba? Anong tingin mo sa akin? Hindi nakagraduate ng college para hindi makapag-English? Kahit papano, kaya ko namang mamingwit ng mga chicks gamit ang English. Oh, nasa na ang mga dadalhin natin? Ayun oh, hakutin mo na. Ayos ah, bakit ako lang? Ano ako, boy na utusan? Sabi naman ni Agatha, Oo nga naman kuya, tumulong ka ah. Umandar na naman yung pagkabosi mo. Hi Kuya Russell, long time no see, I miss you kuya. Wika pa ni Agatha, sabay yumakap sa akin. Nagulat naman ako sa ginawa niya. Kasi dati naman ay medyo close kami pero hindi sobrang close. Tamang batian lang at minsan nakikitulog siya sa bahay namin dati. Ang una kasing nag-abroad ay si Tito Andoy. Tapos sumunod si Tita Elsa, kaya naiwan sina Melvin at Agatha kina Lolo. Madalas silang dumadaan sa bahay namin para makikain kapag walang ulam kina Lolo. Minsan rin,
Kapag weekend ay sa amin sila nakikitulog dahil magpupuyat kami ni Melvin sa paglalaro ng games sa Nintendo. Tapos ayaw naman magpaiwan ni Agatha kina lolo, kaya naroon din siya sa kwarto ko habang nagigames kami ni Melvin. Tipong ganoon lang na pagiging close. Wala talagang tipong mag-best friend na closeness. Kaya kinagulat ko noong yakapin niya ako at halikan sa pisngi noong batiin niya ako. With matching I miss you pa talaga. Sabi ko naman, ibang-iba na ang itsura mo ngayon ah. Kumanda ka na nga, kuminis ka pa. Tsaka napaka-perpekto ng hubog ng katawan mo. Sabi niya naman, may gym na kasi sa mismong kondo na tinitirmahan namin, kaya libre mag-workout roon ng mga nakatira sa kondo. Siya nga pala, nakita mo na ba si Nashka? Oo, sino siya? Siya ang best friend ko sa abroad. Siya ang naging tour guide ko roon. Pagkarating ako sa iba't ibang lugar dahil sa kanya. Anak ng government official yan. Kaya kapag naroon kami ay palaging VIP vehicle ang sinasakyan namin at may driver and bodyguard pa. Mabuti nga at pumayag ang daddy niya na isama ko rito nang walang kasamang bodyguard. Pero ang sabi, dapat tuwing gabi ay tatawag si Nashka sa nanay niya at magre-report ng mga kaganapan at kung saan nagpupunta. Wow, big time pala yan. Pero mukha namang mabait. Oo, mabait yan. Hindi niya pinagmamayabang ang estado nila sa buhay. Sabi naman ni Melvin, Uy, tama na yan daldalan nyo. Maghakot na tayo. Anong oras na oh? Dadaan pa natin si Joey. Okay, sige Agatha. Mamaya na lang tayo magtsikahan ha. Okay, Kuya Russell. Sagot niya pa sa akin na matamis ang ngiti. Kaya naman medyo naguluhan tuloy ako. Hindi ko naman itinatanggi na hindi mahirap magustuhan si Agatha dahil maganda talaga ito at mabait rin. Kahit noong mga bata pa kami, hindi ko siya naging kaaway. Kapag inaasar ko nga yun dati ay iiyak lang, tapos maya-maya ay nasa tabi ko na naman nakasiksik. Noong isakay ko na ang mga gamit ay sabi ko, Ano, tara na? Sabi naman ni Agatha doon sa kaibigan niya, Let's go, Nashka. Okay, wika noon at dumiretso ng sakay. Nasabi ko na lang tuloy sa isip ko, Talagang ganun lang ang suot niya. Spaghetti straps na sando at napakababa pa. Tapos white na jogging pants. Sa bagay, may maipagmamalaki rin naman siya sa ganoong itsura. Kuya, umalis ka dyan. Ako ang uupo sa tabi ni Kuya Russell. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo eh. Ikaw na lang palagi ang katabi ko. Wika ni Agatha. Sabi naman ni Melvin, Hala siya, ako natuloy na kuya niya ang pinagtabuyan. Pinagtatabuyan ka agad, kuya? Eh, pinapalipat lang naman kita ng upuan. Sige na, dito ka na sa gitna. Tabi na kayo ni Nashka. Kausapin mo yan para hindi maboring. Alam mo nang wala ako sa mood magsalita ng English eh. Kaaga-aga mag-i-English na. Matutulog na lang ako sa biyahe. Wika ni Melvin at umupo sa gitnang bahagi ng sasakyan. Pero hindi naman sila magkadikit ni Nashka. Habang nagmamaneho ako, ay panay ang kwento at pagtatanong sa akin ni Agatha ng kung ano-ano. Kaya naging masaya ang biyahe. Ilang sandali pa ay dumating na kami kina Joey. Naroon na rin sina Karen, Jessie at Joy. Agad nagsisakay ang mga iyon. Tapos si Agatha ang nagpakilala sa kanila kay Nashka. Mabuti at mukhang kursunada ni Joey si Nashka, kaya siya ang bumangka sa pagtatanong at pagkukwento kay Nashka gamit ang salitang English.
Nakikinig lang ako sa kwentuhan nila. Pero sa tuwing napapatingin ako sa rear mirror, ay nakikita kong tumitingin rin sa akin si Nashka nang nakangiti. Alam ko ang mga ganoong tingin na may kasamang pahiwatig. Ibig sabihin, kursonada niya ako. Para kasing sinasakyan niya lang ang pagkukwento ni Joey para hindi mapahiya. Pagkarating sa resort, ay agad na kaming naghakot ng mga gamit. Mabuti at nakapag-book na pala ng unit sina Melvin. Kaya ready na ang tutuluyan namin. Summer season pa naman noon, kaya mahirap makakuha ng unit kung walk-in lang. Sa isang kwarto ay magkasama kami ni na Melvin, Joey at Jessie. Tapos sa kabilang kwarto naman ay sina Karen, Agatha at Joy. Tapos may pangatlong kwarto kung saan si Nashka. Ikinuha daw nila ng kwarto si Nashka dahil baka kapag nag-inuman na kami at maingayan ay hindi makatiis sa ingay. Mas mabuti na iyong may kwarto siyang mapupuntahan para makapagpahinga ng komportable. Lalo na at kailangan niyang tumawag sa mama niya. Pero may bed rin silang idinagdag sa kwarto nila para kay Nashka. Para kasama pa rin nila roon. Bale reserve lang talaga ang ikatlong kwarto kapag gusto nang magpahinga ni Nashka ng maaga. Pagkatapos mahakot ang mga gamit namin sa room, ay agad na silang nagsiligo. Ako tuloy ang naging punong abala. Ako ang tagahawak ng mga susi at may hawak ng cellphone nila. May shoulder bag nga ako, dala na puro cellphone, susi at wallet nila ang laman. Naroon rin ang isang maliit na pouch ni Nashka kung saan naroon ang wallet at passport niya. Ayaw niyang iwanan sa room dahil baka raw may pumasok na magnanakaw at mawala. Habang abala sila sa paliligo, ay naroon lang ako sa cottage namin. Tapos saglit akong umalis para mag-order ng buko salad na nakalagay sa mismong baon noong buko. Tapos nakita ko si Nashka na naroon lang nakaupo sa may tabing dagat. 2 maliliit na piraso ng tela lang ang suot niya. Kaya naman malinaw na makikita ng lahat ang kurba ng kanyang katawan. Tinawag ko siya at pinakita ko ang buko. Malawak naman ang pagngiti niya at tumayo. Habang papalapit sa akin ay malinaw kong nakikita ang mga umaalog na bagay. Para nga akong nahipnotismo noon dahil nakatitig na lang ako roon na tila ba sinusundan ko ang bawat pag-alog noon. Pagkalapit niya ay sabi, "Enjoying the view?" Sabi ko naman, "Oh, I'm sorry. I don't mean to stare long. It's just that you're so beautiful and with perfect body." "Don't worry, it's okay. And I'm glad that you enjoyed what you seen. Can I have one?" Wika niya sabay nguso sa buko. Yes, here." Wika ko, sabay abot sa kanya ng isang buko. Agad naman siyang umupo sa tapat ko at nagsimulang kumain. Matapos ng ilang subo ay tumingin siya sa akin na seryoso ang mukha. Sabi niya, "Russell, can I make a request?" Sabi ko naman, "What's your request?" "Can you please not order any food with pork? I don't eat pork. It's a religious thing." No problem. I will order chicken and seafoods then. You don't have allergy in any kinds of seafood?" "No, I don't have." "Okay, chicken and seafood it is." Sagot ko, tapos ilang saglit pa ay lumapit na rin si Agatha at diretsyong tumabi sa akin at dumampot na rin ng buko. Sabi ko naman,
Huwag ka naman masyadong dumikit. Basta oh. Ang arte naman ng kuya ko. Bakit kasi hindi ka pa maligo? Sinong magbabantay ng mga susi at mga wallet nyo? Ginawa nyo na nga akong baggage counter eh. Natawa naman si Nashka. Sabi naman ni Agatha, "Did you understand what he said?" "Yeah, I think he's complaining about being our baggage counter." Nagtawa na naman ang lahat. Sabi ni Nashka, "Am I right?" Sabi naman ni Agatha, "Yes, he is complaining." "Ganito kuya ang gawin mo. Mamayang hapon para kasama kang makaligo, i-deposit mo yung shoulder bag doon sa reception. May safety cabinet sila roon. May bayad yun pero safe naman. Tapos bibigyan ka nila ng susi or number card para yon ang gagamitin mo kapag bubuksan mo na ang cabinet na yon. At least isang maliit na susi na lang ang dala mo. Pwede mo pang ikwintas." Okay, sige. Yan ang gagawin ko para naman makaligo ako mamayang hapon. Sige, maiwan ko muna kayo. Mag-order na ako ng pagkain natin. Pasado 10:00 na eh. Sabi pa naman ni Nashka, no pork daw. Oo. Bawal nga sa kanya ang pork. Tatango-tango naman ang dalagang foreigner. Paalis na ako noong sumunod sa akin si Agatha, sabay hawak sa braso ko. "Sama ako, Kuya Russell." Di sumama ka. Pero wag kang kumapit sa akin. Mababasa ako. Tsaka paano ako makakapang-hunting ng mga chicks rito kung makikita nila nakapit ka ng kapit sa akin? Baka sabihin nila may asawa na ako. Sabi niya naman, "Di wag ka nang maghanap ng ibang chicks. Ako na lang muna chicks mo rito." Napatingin naman ako sa kanya. Nakangiti siya kaunti pero mukhang seryoso. Anong pinagsasasabi mo dyan? Medyo masungit kong pagtatanong. Sus, kunyari ka pa kuya. Nakikita naman sa mga mata mo na nahuhumaling ka rin sa akin, pati na kay Nashka. Sige, itatanggi mo? Tanong niya. Sabi ko naman, Kaunti lang. Tsaka hindi yun counted, pinsan kita eh. Pwede pa kay Nashka pero sa'yo malabo. Sabi niya naman, "Bakit malabo? Paano kung sabihin kong okay lang sa akin? Basta walang ibang makakaalam." Seryoso ka ba talaga o pinagtitripan mo lang ako? Sabi niya naman, "Try me later kapag lasing na ang lahat at may pagkakataon." Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko gusto yung suggestion mo eh. Wika ko pa. Pero sa isipan ko ay nabubuhay na ang aking mga kalamnan at meron nang nagsisimulang magalit sa kailaliman. Pagkarating sa reception ay umorder ako ng 2 buong lechong manok at pinachop ko na. Tapos sinigang na hipon na good for 8 to 10 persons. Tapos leche flan for our dessert. Pagkabalik na ng cottage nang sabihin ni Agatha, Kuya Russell, basta kapag sinenyasan kita mamaya ha, alam mo na yun. Napakunot naman ako ng noo at sinabing, Seryoso ka talaga ha? "Oo naman, basta yung pangako mo, walang ibang makakaalam." Wika niya, tapos tumakbo pa papuntang dagat dahil kita niyang naroon na uli ang mga kasama namin. Sabi naman ni Nashka, Russell, "Can you join me to my room?" Nagulat ako noong nagsalita siya sa may loob ng cottage. Akala ko ay naroon na siya sa dagat. Nagpaiwan pala. Sabi ko naman, Oo, sige. "What?" Sige means yes, same as oo. Tumango-tango siya at lumabas na ng cottage at humawak sa braso ko. Hindi ko inasahan na gagawin niya yon. Dahil kahit napakaganda niya ay formal naman siya kumilos.
Hindi nga lang ako sigurado kung anong culture sa bansa nila pagdating sa pakikipag-date. Pagkarating namin sa may pintuan ng unit niya, ay agad kong kinuha ang susi sa shoulder bag na dala ko. Tapos binuksan ko ang pintuan. Sabi ko sa kanya, "Don't stay long. Before 12 p.m., our food will be delivered in our cottage." Sabi niya naman, "What I mean is, join me inside." Huh? You mean inside the room? Yes. Sagot niya nakasabay pa ng pagtango. Di pumasok na rin ako. Pagkasara lang ng pintuan ay agad niyang inalis ang 2 pirasong tela na suot niya. Tapos hinila ako patungo sa banyo. Alam ko na agad ang ibig noon sabihin. Kaya agad ko na rin inalis ang shoulder bag at inilapag sa kama. Pati mga sagabal ko ay inalis ko na rin. Mahihiya pa ba ako? Siya nga, wala nang natira. Pagkabasok sa banyo, ay nag-on siya ng shower at kaagad tinawid ang distansya ng aming mga labi. Nagpati-anod na rin ako sa gusto niyang mangyari, lalo at gusto ko rin naman iyon. Matagal naming inasikaso ang isa't isa habang nakababad sa manipis na patak ng shower. Makalipas siguro ang kalahating oras ay lumabas na kami. Akala ko ay tapos na, hindi pa pala. Sabi ko sa kanya na kailangan ko nang bumalik sa cottage dahil baka dumating na ang delivery ng pagkain. Sabi niya naman na bitin pa raw siya. Bilisan na lang daw namin kaya pinagbigyan ko na lang din uli. Pagkatapos lang noon ay nagbihis na ako at naunang bumaba. Pagkarating sa baba ay nagtungo na muna ako sa reception at nagtanong kung anong oras darating ang food na order ko. Ang sabi naman ay 30 minutes pa raw. Tumango lang ako at bumalik na sa cottage. Naabutan kong naroon na ang mga kasama ko. Sabi naman ni Agatha, "Saan ka galing, kuya?" Sa reception. Tinanong ko kung anong oras darating ang pagkain natin. 30 minutes pa raw. Si Nashka nasaan? Inihatid ko kanina sa kwarto niya. Magbabanlaw na raw at magpapahinga kaunti. Sabi naman ni Joey, "Akala namin sinamahan mo ng magpahinga eh." Naku, loko kayo. Baka maipasalvage ako ng tatay nun. Sagot ko pa nang hindi makatingin sa kanila ng diretsyo dahil guilty rin. Tapos nagtawanan na sila. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Nashka. Nakabihis na ito at matino ang damit. Tapos mukhang galing umidlip. "Did you sleep?" Tanong ni Agatha. "Yeah, I feel tired so I took a nap." "That's good." "Kuya Russell, ako rin magbibihis na muna. Tara, ihatid mo ko sa taas." Sabi ko naman, Heto ang susi. Kita naman namin ang pintuan ng unit nyo. Sumigaw ka na lang kapag may masamang loob na lumapit sa'yo." Sumimangot naman siya at sinabing, "Pag si Nashka hinahatid mo, tapos ako ayaw mo?" Sabi naman ni Karen at ni Joy, "Tara na Ate Agatha, sasama na kami sa'yo. Magbibihis na rin muna kami." Sabi naman ni Melvin, "Ako rin, magbibihis na. Tara Joy at Jessie, magbanlaw na tayo para fresh na pagdating ng pagkain." Nagsialisan na nga silang lahat at kaming dalawa na lang ni Nashka ang niiwan. Tumingin siya sa akin sabay ngiti. Sabi niya, "Russell, thanks for the fun. I enjoyed it. And I also needed that. It's been a while since I broke up with my boyfriend." Sabi ko naman,
How long have you been single? 3 years already. Sa isip ko naman, Kaya siya sabik na sabik sa kalinga. tatango-tango na lang ako sa mga sinasabi niya. Tapos sabi niya, "Can you sleep with me in my room tonight?" Sabi ko naman, Okay, no problem. ngumiti naman siya ng matamis tapos ibinalik na ang tingin sa dagat. Ilang saglit pa ay dumating na ang mga pinsan ko. Halos wala pang 5 minuto ay dumating na rin ang pagkain namin, kaya naman agad na kaming nagkagulo. Gutom rin sila dahil sa pagod sa matagal na paglangoy. Matapos makakain ay nagsimula kaming mag-inuman. Doon lang din mismo sa cottage, kahit pa mainit ay ayos lang, mahangin naman. Tapos noong sumapit ang 3:00 ng hapon ay nagsiligo na kami sa dagat. Hindi naman naliko si Nashka, kaya siya at si Joey ang naiwan sa cottage, nagkukwentuhan. At sila na rin ang nagbabantay ng shoulder bag na may lamang susi at mga wallet namin. Habang nasa dagat kami ay panay ang yakap sa akin ni Agatha. Hindi iyon napapansin ni Melvin dahil panay ang langoy noon na para bang sabik na sabik sa dagat. Ganon din ang iba naming mga pinsan na babae. May paminsan-minsan na napupunta ang kamay ni Agatha sa bagay na iniingatan ko. Sabi ko naman, Uy, wag. Baka makita tayo ni kuya mo. sabi niya naman, lasing na si kuya ko at kita mo naman, naroon siya sa malayo at tumalangoy, kaya hindi niya malalaman kung nasaan namamasyal ang kamay ko. Sabi ko na lang, Agatha, napapansin ko sa'yo na kakaiba ang kilos mo ngayon. Parang gusto mong magrebelde kaya ka nag-wild. Anong meron? kasi Kuya Russell, ikakasal na ako. Ha? Talaga? Kanino naman? Sa Arabo? Naku, hindi. Pinoy din siya pero half Canadian. Pilipino ang nanay tapos Canadian ang tatay. Family friend namin. Okay naman siya, mabait. Kaso sobrang hinhin. Duda nga ako eh. Mukhang bading. Ilang beses na kaming nag-date ni hindi man lang ako nahawakan sa kamay. Tapos nagkasundo sila mommy at daddy na ipakasal ako roon. Tapos sa Canada na ako titira. Sakto rin na may inaplayan ako sa Canada at natanggap ako. Kaya automatic, magiging citizen na ako roon. Kailan ang kasal? At saan? Dito sa Pinas, after 6 months ay babalik kami rito. Kasabay na rin sila mommy at mga magulang ni Jerome, yung fiancé ko. Ganun ba? Sa tingin ko ay ayos lang naman yun. Mas okay na ang lalaking mahinhin kaysa mapanakit. Tsaka kung mabait naman, matututunan mo rin yung mahalin pagdating ng araw. Lalo kung may anak na kayo. Basta turuan mo lang din ang sarili mo na magpahalaga para pahalagahan siya. Oo kuya, alam ko yun. Kaso meron akong lalaki na gusto eh. Kaso hindi pwede. Bakit naman kasi hindi pwede? May asawa na ba siya? O ayaw sa'yo? Hindi ganon kuya. Kaya hindi pwede dahil magpinsan tayo. Diretso niyang wika. Napalunok naman ako ng laway sa sinabi niya. Ha? Ako talaga? Bakit ako? Manhid ka rin kuya no? Bata pa ako, crush na kita. Kahit palagi mo kong inaasar. Palagi mo naman akong pinagtatanggol kay kuya at sa mga umaaway sa akin sa school. Kapag may gusto akong pagkain, binibilhan mo ko. Kapag humingi ako ng pera at may extra ka pa,
Nagbibigay ka rin. Kaya anong dahilan para hindi kita magustuhan? Pakiramdam ko ay ikaw ang superhero ko nung bata pa tayo. Mas madalas mo pa akong ipagtanggol kesa kay kuya. Duwag naman kasi yan. Kaya sana kung ano man ang hilingin ko sa'yo, ay wag mo nang tanggihan. After naman nito ay hindi mo na ako makikita pa sa matagal na panahon dahil sa Canada na ako titira. Sabi ko na lang, okay, kung yan ba ang magpapagaan ng pakiramdam mo. Tapos biglang lumapit sa amin si Melvin, sabi niya, heart to heart talk yan ah, hulaan ko. Tungkol na yan sa pagpapakasal niya sa lalaking half Filipino at half Filipina. Wika noon, sabay tawa. Sinabuyan naman siya ni Agatha ng tubig. Umalis ka nga rito kuya, maayos kaming nag-uusap eh. Oo na, sawa na rin naman ako makinig sa hinaing mo tungkol sa bading na si Jerome. Kaso sis, wala ka nang magagawa. Yun ang gusto nila mami at makakabuti para sa'yo. Huwag kang mag-alala, kapag sinaktan ka ni Jerome, ay tutulungan kitang mag-file ng divorce. Tapos, dito na tayo manirahan sa Pinas. Hindi ka na masusundan nun. Takot lang yun na mabugbog. Pagbugbog natin dito kay Russell, pasag ang mukha nun. Wika ni Melvin, tapos lumangoy na papalayo. Sabi ko naman, so pati si Melvin hindi ka kinampihan sa desisyon nila mami? Oo, sumang-ayon lang din siya. Hindi ako pinagtanggol. Kaya nga sana hindi na lang ako sumama sa abroad. At least dito kasama kita. Nandyan ka palagi para ipagtanggol ako. Sana lang talaga hindi tayo naging magkamag-anak, no? Magpapaampon na talaga ako sa'yo habang buhay. Sabi niya, sabay yakap muli sa likuran ko. Sabi ko naman, ay, hindi ko alam kung paano kita matutulungan, Agatha. Pasensya ka na. Sabi niya naman, ayos lang. Kailangan ko lang ang kalinga mo habang narito pa ako. Ayos na yun sa akin. Handa na akong harapin ang kasal ko. Basta't mauuna kitang makasama. Kinagabihan noon ay doon pa rin kami nag-inuman sa cottage. Tapos bandang alas 9 ay sinabi kong lumipat na kami sa kwarto naming mga lalaki dahil marami ang lasing mula sa ibang cottage na basta na lang pupunta sa cottage namin at sinasabing gustong magpakilala kay Nashka at Agatha. Mabuti nga at umaatras naman kapag ako na ang lumalabas ng cottage namin at makikitang mas malaki ako sa kanila. Pero para makaiwas sa gulo ay lumipat na kami sa kwarto. Nakita kong lasing na si Nashka. Pasimple niyang inabot sa akin ng susi ng kwarto niya at sabi, pumasok na lang daw ako roon kapag tapos na ang inuman. Noong wala na si Nashka at kami-kami na lang magpipinsan ang nag-iinuman, napansin kong inagaw ni Agatha ang bote ng alak. Siya na raw ang magtatagay. Napansin kong may ilagay siya sa bote na parang pulbos. Nagtaka ako at nag-alala dahil baka lason iyon. Noong titigan ko siya ay umiling-iling lang siya sa akin. Patuloy ang tagay niya sa mga kasama namin. Noong ako ang tinagayan ay nagtaka ako dahil wala iyong naman. Pero sumenyas siya nang inumin ko lang daw kahit walang laman. Kaya ginawa ko na lang din ang utos niya. Makalipas lang siguro ang 15 minuto, sabi ni Melvin, lakas ng tama ko ah. Siguro dahil pagod ako sa kakalangoy maghapon. Wika noon. Tapos humika, saka humilik na. Ganon din ng iba naming mga pinsan, pati mga babae. Sabi ko sa kanya, ano yung inilagay mo sa alak? Sabi niya naman, pampatulog.
para makatakas na tayo. Tara na sa kwarto namin. Ilak lang natin ang pinto. Agad na siyang tumayo at inalak nga namin ang pinto. Lumipat kami sa kabilang kwarto. Sa kwarto nilang mga babae at pagkarating roon ay doon na naganap ang bagay na mali. Pero nagiging tama dahil sa aga ko kay Agatha. Nakikita kong masaya siya sa ginagawa namin dahil nagpapasalamat pa nga kahit nasasaktan. Makalipas ang 2 oras ay nakatapos na rin kami. Sinabi ko sa kanya na matulog na siya roon at babalik na ako sa kwarto naming mga lalaki para hindi kami paghinalaan. Sasabihin ko na lang na inihatid ko siya dahil lasing na. Pagkabalik ko sa kwarto ay nakaramdam na ako ng pagod at antok. Mukhang hindi ko nakakayaning pumunta pa sa kwarto ni Nashka para magbigay kalinga. Kaya natulog na rin ako agad. Sasabihin ko na lang kinabukasan na nalasing ako kaya hindi ako nakapunta sa kwarto niya. Kinabukasan ay ako ang unang nagising. Pasado 9:00 pa lang doon. Tulog na tulog pa silang lahat. Kaya naisipan kong puntahan si Nashka sa kwarto niya. Sakto naman na nagising siya pagkapasok ko. Sinabi kong nalasing ako kaya hindi ako nakapunta noong madaling araw. Sabi niya naman na ayos lang. Pwede naman bumawi kahit umaga na. Dinala niya ako sa banyo at sabay kaming naligo at ginawa ang bagay na gusto niya. Tulad noong kahapon ay hindi pa rin siya kontento doon. Muli pa naming inulit sa higaan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako na babalik sa kwarto namin. Sinabi kong sumunod na lang siya roon dahil naroon naman ang mga loaf bread na baon namin. Magpapainit na lang ako ng tubig sa electric kettle. Habang nagkakape kami ni Nashka, ay isa-isa nang nagising ang mga pinsan ko. Wala na silang nakitang kalat dahil nakapagligpit na ako. Ibinuhos ko na rin sa lababo ang sobrang alak na may pampatulog. Matapos makapag-almusal ay bumalik na sila Karen at Joy sa kwarto nila. Tapos noong lumabas ay sinabing nilalagnat raw si Agatha. Kaya naman ako ang pumunta roon at ipinagdala siya ng nakatimplang Milo at sandwich. Pinilit ko siyang kainin iyon at pinainom ko na rin ang gamot. Kahit ganon ang inabot niya sa ginawa namin, ay nagpapasalamat pa rin siya sa akin at walang pagsisisi. Pare-parehong masakit ang ulo nilang lahat. Maliban sa amin ni Nashka, kaya naman kami na lang ni Nashka ang naligo sa dagat noong umaga. Panay ang harutan namin doon na parang magkasintahan. Panay rin ang yakap niya sa akin habang nasa dagat kami. Noong sumapit ang 11:00 pasado ay nagtanghalian na kami sa cottage. At pagsapit ng pasado 1:00 ay umuwi na rin kami. Makalipas ang 1 linggo ay nakatanggap ako ng text mula kay Agatha. Kuya, samahan mo naman kami ni Nashka. Balak namin mag-overnight sa isang hotel na hindi kasama si kuya. Medyo hindi niya trip si kuya na makasama in private. Kaya ikaw daw ang ayain ko. Tsaka huwag ka nang tumanggi. Sinabi niya sa akin na maraming beses na kayong may ginagawa sa resort. Ikaw ha? Matinik ka talaga. Pasimple ka lang. Sige na, sumama ka na. Dahil sa sinabi ni Agatha, kaya naman wala na akong nagawa. Kinahapunan ay sinundo ko sila sa bahay nila. Wala roon si Melvin. Gumala raw kasama si Joey. Mukhang magbabar ang dalawa.
Pagkarating sa hotel ay kumain muna kami at nag-inuman. Panay ang biro sa akin ni Agatha tungkol kay Nashka. Alam din daw ni Nashka na may gusto sa akin si Agatha. Wala rin iyong problema sa kanya dahil hindi niya naman ako boyfriend. Tsaka sa bansa nila, uso ang ipinapakasal sa mga pinsan lang din. Kadalasan nga raw roon ay fixed marriage sa magkakamag-anak. Kaya nga hindi rin sila makapag-asawa ng gusto nila. Ang magulang nila ang masusunod. Nabanggit rin sa akin ni Agatha na si Nashka ang magiging maid of honor sa kanyang kasal. Kaya pala ganoon sila ka-close dahil alam nila ang sikreto ng isa't isa at walang nililihim. Hanggang sa maging kakaiba na ang topic ng aming usapan. Nagulat na lang ako nang biglang pumatong sa mga hita ko si Nashka, habang nasa harapan pa namin si Agatha at hindi pa lasing. Pero, ang mas ikinagulat ko, noong mag-alis na rin ng mga sagabal niya si Agatha para hindi raw ako mahiya. At tinawid na ang mga distansya ng aming mga labi. Habang si Nashka naman ay may ibang ginagawa sa bandang ibaba ko. Pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Dalawang magagandang dilag ang sabay na nakakasama ko sa paggawa ng masarap na bagay. Sa buong magdamag, ang pinagkaabalahan lang namin ay kumain, magkwentuhan kaunti at bigyan ng kalinga ang isa't isa. Kinabukasan ay hapon na kami umalis sa lugar na iyon. Sobrang pagod at puyat ako. Makalipas ang 2 araw, ay muli na silang bumalik sa abroad. After 6 months, ay bumalik sila, pero kasama na ang mga magulang. Dumating na rin ang buong pamilya ng fiancé ng mapapangasawa ni Agatha, kaya hindi na kami nagkaroon ng pagkakataon na mapagsolo. Pero si Nashka ay ilang araw din na sa bahay namin nakitulog. Nagpapasundo siya sa akin ng gabi, tapos iyahatid ko lang uli kinabukasan ng maaga para hindi mahalata na umalis siya. Pero si Agatha ay hindi makalusot dahil bantay sarado na siya ng mga magulang niya at ng fiancé niya. Pagkatapos ng kasal, ay nagsibalik na rin silang lahat sa abroad at magmula noon ay wala na rin akong naging komunikasyon sa kanila. Hanggang dito na lang po, Miss Jane, ang kwentong ito. Naway magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong aking kwento. Ayun, my loves, dito na po nagtatapos ang kwento ni Sir Russell. Sana'y iyong nagustuhan ang kwento niya. Bago matapos ang videong ito, sana ay mag-subscribe ka na rin muna para makasama pa kita sa iba pang mga kwentong i-upload ko rito. Salamat, my loves, ha? See you in the next story. Bye-bye and take care.